What's up guys? Sa video na ito ay ating pag-usapan ang balitang i-trade ng Golden State Warriors si Klay Thompson, at ang sinabi ni Matthew Wright na sa PBA niya tatapusin ang kanyang basketball career. Ang pag-struggle ni Klay Thompson ngayong season ay kapansin-pansin, lalo na ng mga fans ng Golden State Warriors. Sinusubukan ni Klay Thompson ang kanyang makakaya upang mapantayan ang dati niyang performance, ngunit hindi na niya magawa. Katunayan siya ay nag-average lang ng 13 points per game sa kaagahan ng season. Ang masaklap pa para kay Thompson, nasa huling taon na siya ng kanyang kasalukuyang kontrata at magiging unrestricted free agent siya sa darating na summer. Ayon kay Danny Cho ng The Ringer, dapat nang pakawalan ng Golden State Warriors si Klay Thompson at subukang i-trade kay Zach LaVine na balitang-balita na naghahanap rin ang Chicago Bulls ng ka-trade ni Zach LaVine. Ang opensa ni Zach LaVine ay maaaring makatulong sa malamyang performance ng Golden State Warriors, na kung saan sila ay natalo na ng 6 na magkasunod. Ang kanyang kakayahang gumana bilang isang tertiary playmaker at second option sa opensa ay malaking bagay sa roster ng Golden State Warriors. Gayunpaman, hindi magiging madali na pakawalan sa Klay Thompson. Naging integral part siya ng dynasty ng prangkisa, at sinabi niya noon na kung matapos man ang kanyang karera sa basketball, yon ay nasa isang team lang, ang Golden State Warriors. Si Mike Dunleavy ang general manager, at Joe Lacob na may-ari ng Golden State Warriors, ay malamang nasubukan ang pag-negotiate kay Zach LaVine. Kung handa silang makibahagi sa isang pangunahing sangkap ng kanilang tagumpay. Oras lang ang magsasabi kung paano nagpasya ang front office ng Golden State Warriors kung panatitihin pa nila si Klay Thompson sa koponan o tuluyan ng i-trade. Samantala lipat tayo sa kwentong PBA. Habang ang Japan B-League ay nasa short break, si Matthew Wright ay umuwi muna dito sa Pilipinas. Noong nakaraang taon ay nagpasya si Matthew Wright na iwan ang PBA at pumirma ng kontrata sa isang koponan sa Japan B-League upang i-grab ang opportunity para sa kanabukasan ng kanyang pamilya. Ang sharpshooter na wingman ay naging 2 times All-Star sa PBA at 3 times Mythical Team member. At nanood siya ng laban noong Sabado ng kanyang dating koponan na Phoenix Fuel Masters laban sa Rain or Shine na kung saan nanalo ang Phoenix, at na-impress siya sa performance ni Tyler Teo na ayon sa kanya ay nakikita na niya noong rookie pa lang si Tyler Teo. Nang ma-interview siya ng media at tinanong kung may pag-asa pa bang makapaglaro siya sa PBA. At ito ang kanyang sagot, gusto kong tapusin ang aking basketball career sa PBA.